Anong kay VP Sara kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito, no. If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si Saldi ko hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Okay, tama. Ayan, huling-huli ka na. Huling-huli. DDS na DDS talaga si Sir Toby. Nakdang weteng, oh. Kapag wala pa, ganun po ba yung hustisya? Saan pong konstitusyon? Sa ligang batas nakasulat yan. Bawal ka munang mag-impeachment kapag wala pa nahuhuli sa malalaking kaso. Aray ko. Saan, Sir Toby? Saan? Kapag naghahanap ka ng katotohanan, hindi po ganyan. Hindi ganyan, Sir Toby. If you are asking for the truth, you will do everything, okay, to seek the truth. Dinaday na mo pa si Saldi ko. Hayaan mo ang ibang departamento ang mamblema doon. Ang problemahin mo, yung nasasakupan mo. Ano yung nasasakupan mo? Yung distrito mo at pagiging legislador. At sa pagiging legislador mo, kinakailangan yung magdesisyon sa impeachment. Hindi po pwede yan. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? Oh. I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Oh. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao, di ba? Bakit ikaw ba ang kailangang gumawa ng paraan para mapanagot yan? Hindi ikaw. Merong isang branches of government na tatrabaho dyan. Ang importante na expose nyo. Kaya nga kayo nagkaroon ng authority, okay, to have a legislative inquiry. Oh my God, what in the nerve? Okay, kailangan pa ako mag-English eh. Huh? You have the authority to have a legislative inquiry and it's done already. And it's done, Toby. You understand what I'm saying? And when you are done in your legislative inquiry, in your different Congress hearing, the judiciary is there to act if there's an illegality in that inquiry. Oh my God! Kailangan pa talaga ako mag-English, ha? Kailangan pa ba? Ha? Naiinis ako, nakapag-English ako, ha? Diba? For example, the Quadcom. In this Quadcom, we have witnessed and observed that the FOGO is so very illegal. And immediately, they submitted this inquiry to the judiciary. And then the judiciary and the executive department of the government have seen also the illegalities. The president immediately said, the POGO is banned in the Philippines starting this and today. Okay? That's the process, Toby Chanko. Ah, that's the process. You only have the power. And if you use that power, it's enough already. The other branches of government will do their part to execute and jail if there's an illegality. Hindi ako na mag-English na aray ko. Nalolobat ako eh. I-reserve ko muna to ha. Nalolobat ako. Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Anong klaseng dahilan yan? Anong klaseng hindi ganon? Walang pinipili ang batas. Panagutin si Saldi, panagutin lahat yan, panagutin si Sara. Ano yan? Panagutin muna natin to. Waiting ka lang dyan. Eh, ganun ba sa konstitusyon? May ganun po ba? Mga kababayan, mga tagapakinig. Meron po bang nailathala sa konstitusyon? Naunahin muna natin to. Susunod na yan. At susunod na to. Wala po.
Wala pong nakalaan sa ating konstitusyon na maaaring maghintay ka muna bago natin simulan ng isa. Ano po sabi sa konstitusyon? Sir Ronmuelo Jose, maraming salamat. Ang sabi sa konstitusyon, ang gumawa ng paglabag ay mananagot sa ating batas. Wala pong sinabing doon, ang gumawa ng paglabag ngayon, iintindihin ka muna ngayon, susunod na ang gumawa ulit. Wala pong ganon. Wala pong ganon sa batas. Ang sinabi ng batas, pag may ginawa kang paglabag, mananagot ka sa batas. Hindi po sinabing, pag may ginawa kang paglabag, maghintay ka sa batas. My God! One yan. Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera. Yung mga O, kita mo, binara ka ni, binara ka ni Sestrilon. Kahit na pera is pera. Pera ng taong bayan yan. Biro mo kinukumpara niya po. Ito, 1 billion. Billion. Eh, kay Sara, million lang. Ganun po ba sa saligang batas? Ang nakasaad sa salibang batas, kapag ikaw ay gumawa ng paglabag bilang government official, mananagot ka. Mananagot ka. Diba? Hindi sinabi doon, maghintay ka muna. Sa susunod, mananagot ka. Walang ganun. Anak ng butete naman, oh. Eh dito, bilyon-bilyon. Ito muna. Walang ganun, boy. O, pakinggan natin si Tinyo. ganyang argumento ay argumento ng mga Rabi DDS supporters, no, na ginagamit ang flood control issue para bilang panangga o pantabing pandepensa sa vice presidente. No? So, ibig ba sabihin na dahil totoo, no? Wala pang malaking isda na talagang nadidiin at nakakasuhan, nahuhuli, nakukulong dito sa flood control issue. Ibig ba sabihin hindi na dapat kalimutan na lahat ng mga issue ng corruption? No? In the first place, hindi maliit na bagay yung kinakaharap ng vice presidente. Pinag-uusapan natin dito 612.5 million na confidential funds. No? Kahit ano pa sabihin mo, kung kinurakot yan, eh dapat panagutan. No? Otherwise, sasabihin, may double standard talaga. Yes. Ganyang kabulok na ang double standard sa ating lipunan. Tama. Ang mga titignan mo yung ang daming mga ordinary government employees. Alam nyo, minsan hindi ako sumasang-ayon dito kay Tinyo na pinananagot niya si BBM. Pero ngayon, sang-ayon ako sa iyo sa sinasabi mo. Bakit po? Kasi naman po, hindi po ganyan ang dahilan ng isang congressman. Hindi po dapat ganyan. Hindi po, kung ganyan po ang mindset ng ibang congressman, lumayas kayo dyan. Dapat po ang mindset ng ibang congressman, di ba? Ang mindset po ay para sa katotohanan, para paglabag sa batas, pang-aapi sa taong bayan. Lagi po tayo nasa para sa mamamayan. Bakit kamo? Kayo po ay representante. Ano po ba ibig sabihin ng representante? Kayo po ang sugo. Di ba? Kayo ang sugo ng inyong mga distrito o ng mamamayan. Tapos ganyan po, Arlene Russia, thank you. Tapos ganyan po ang maririnig natin sa isang sugo, representante ng mamamayan. Hindi po ganyan. May pinapanigan. Dapat po wala tayong pinapanigan. My God, what in the nerve? Nakakulong for graft and corruption, for malversation. Kahit nga pinag-uusapan natin, libo lamang
yung mga amounts, no? Pero ngayon dahil vice presidente, you know, wala na lang. Oh, di ba? Oh, yan po, tama po si Tinyo sa pagkakataong ito. Hindi porket naghihintay ka, ano yan? Ano yan, Toby? Saan konstitusyon mo kinuha yan? Na maghihintay ka muna ng resulta ng Big Piece? Ano ka? Di ba? Ano ka? Oh, yan po si Sir Toby Chanco na masasabi natin na talagang nagiging hunyangong DDS. Aray ko. Di ba? Noong mga una-una pa, kala mo talagang kala mo talagang para sa Pangulo, parang kaibigan ng Pangulo. Yung pala, isang hunyangong DDS. Tandaan nyo, kung sino man dito, ang maging congressman, kung sino man po dito, ang lagi po nating isipin ay para sa mamamayan. Para sa mamamayan. Para sa taong bayan. Huwag po kayong magkumpara. Huwag kayong maggambing. Laging unahin ang kapakanan ng mamamayan. Dahil yan po ang nagpapasweldo sa inyo. Dahil yan po ang bumubuhay sa inyo. Dahil yan po ang pinaglilingkuran nyo. Hindi yung, eto muna, saldi ko muna, tapos na si Sara. Anak ng buteting dahilan yan, no? Aray ko.